So yung po no, what's up sa inyo mga paangat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras yung matapapalad mga pat. At syempre, long time no look, long time no see. Ilang araw din tayo hindi nakapag-vlog mga pat, no? Almost 10 days. September 1 pa tayo nag-vlog, no? Ngayon 11 na. Hindi ko alam nakapagpahinga ba tayo o ano eh. At syempre mga pat, month of ano nga pala kayo, September, month of ng ating prinsesa mga pat, kapanganakan niya mga pat, no? Birthday. Pero mga pat, siyempre September 14 pa mga pangat, advance happy birthday. Siyempre mga pangat, hindi natin alam kung kailangan natin ito i-upload. In-upload natin ito mga pat, belated happy birthday na. Ang wish ko sa iyo nak is lumalim ka pa sa pananampalataya sa ating amang nasa langit. Yon. At siyempre makilala mo pa siya ng lubusan. Yung, di ba? Happy birthday. At siyempre sana, hindi ko alam kung anong kaganapan sa 14 mga pangat, no? I hope na nandun tayo mga pa sa birthday niya. Pero syempre, alam niyo naman, work is work. Mahirap talaga pagka pabago-bago mga pangat yung ano, yung schedule ng pasok mo mga pangat. Kasi nga minsan pang hapon, pang gabi ganun. Syempre yung ating body clock mga pangat medyo ano no. Yung katawan natin may sinusunod na oras eh. Tapos biglang babaguhin. Kahit na humiga ka ng mga pangat, kahit nakapikit ka talagang gising pa rin yung diwa mo. Bago ang lahat mga pangat, syempre ikot muna tayo dito mga pangat dito sa Alriga banda. Silipin natin mga pangat kung yung night market ay nagsisimula na gawin ng mga kontraktor. Baka kasi yung pondo nila umabot ng bilyon-bilyon. Baka magkaroon sila ng mga sports car. Hindi, joke lang. Joke lang mga pangat ha. So silipin natin mga pangat, ikot tayo kung nagsisimula na yung night market. Kasi malamig-lamig na mga pangat eh. Malakas yung hangin mga pangat ha. Pero malamig siya. Yung simoy hindi gaya dati na parang nasa likod ng aircon. Ngayon malamig. Para malaman yung malakas yung hangin mga pangat eh no. Oh, diba? Ay mga pangat, natatanaw ko wala pa mga pangat, hindi pa nag-uumpisa yung night market no. Isa pa rin siyang parking area. Yan. Dati mga pangat no, nung nakarang taon, ano pa lang, September pa lang nag-uumpisa na eh. O kaya mainit-init pa yun, alam ko eh. Nag-uumpisa ng mag-assemble no. Kumbaga yung umpisa nilang bakuran tong parking area na to. Pero ngayon wala eh. No? Tawid tayo sa kabila, tingnan natin sa kabila dun sa Alriga night market. Kasi itong mga pangat, winter market to, di ba? Itong malawak na to. May mga checkpoint na naman dito mga pangat ha. Ayun, may pulis sa dulo. Ayun, paligid din. May checkpoint sila, may checkpoint. At syempre mga pangat, ito nga palang winter market. May bakod na mga pangat no. Oy, nag-uumpisa na sila mag-assemble. Yung kagaya niyan mga pangat no, nag-uumpisa na mag-assemble. Tapos meron ng ano, carpet. Pwede na yung carpet, lilinisin lang yung mga pangat, di ba? Oh, yan sinasabi ko. Mga pangat, naalala ko pa. Diyan kami nakaupo ni Yanika oh. Doon sa kanto na yun. Doon sa kanto na yun, diyan kami nakaupo ni Yanika. Tapos, bilang dumating si Sir Glenn, sabi ako tayo ako eh. Siyempre, malay mo ba kung sino dumarating. Siyempre, McLaren eh. Shoutout sa Sir Glenn, maraming salamat sa suporta mo siyempre. Laging nandyan yan si Sir Glenn eh. Salamat. Sa wonderful experience. Naalala ko lang, nagbalik lang sa alala ko yung siyempre dumaan tayo rito eh. Nagbalik sa alala ko. Ito mga pangat, wala pa rin dito mga pangat banda no. Wala pa rin bakod. Ito rin, isa rin to sa night market dito mga pat kapag winter time. Nandito na tayo sa mga pat sa Union ha. Ikot-ikot lang tayo. Papapawis lang. Pero hindi ako pinapawis na. In fairness, tinan mo, walang pawis. Ito yung tuyo. Hindi humid mga pangat. Ito may bakod na dito mga pangat eh no. Nag-assemble na mga pangat. Nag-assemble, tingnan natin doon sa Tori. Doon tayo sa tulay, makikita natin kung may nag-assemble na dyan. Ay, nag-uumpisa na mga pangat, eh no? Oo, diba? Hindi ka ano ba yan? Nag-uumpisa na silang maghakot at saka mag-build ng booth o tindahan, you know? Oo, diba? So yung mga pangat, dito tayo sa terminal ng bus. Dito sa Union, bilan tayo ng chai. Bye, chai! One chai! Ik chai, ik. Yun, tara. Ilang linggo bago tayo nakapag-chai mga pangat. Duman ako mga pangat na na Almaya. Bumili ako ng biskwit. Parang bata eh. Yun, sakto mga pangat. May peso tayo. Dito tayo mag-utol ng dila mga pangat. Wait lang ha. Peso lang ako na malapit. Labas ko lang yung biskwit ko. Yung mga pangat, yung biskwit ko, lahiya akong ilabas eh. Sale kasi ito mga sa Almaya. Almost 2 dirham. Ito, diba? Sakto ha. Diba? Ang lakas ng hangin, grabe.
Doon sa kabila. Hindi pa tayo. Disclaimer lang muna mga pangat regarding dun sa kung ano yung maririnig nyo. Hindi tayo bihasa sa ganitong usapin, pero mga pangat bilang maniniwala mga pangat sa ating manlilikha. At syempre yung pag-uusapan natin mga pangat is mahigit pa to sa usaping salary, daig pa ang usaping for good o ipon mga pangat, daig pa ang usaping nag around the world ka, daig pa ang usaping visa, kung ano man ang bisang naiisip mo na ninanais mo mga pangat, freelance visa, family visa o residence visa man yan mga pangat, PR visa man yan mga pangat. Mas higit pa yung pag-uusapan natin doon mga pangat, kasi ito yung napaka-importante, hindi lang ito visa mga pangat dito sa mundo. So yun mga pa, may nagpatugtog. Medyo napukaw yung attention ko mga pangat, yung kumakalat sa internet. Hindi ko lang alam sa mga iba, no, kung aware kayo ng mga pangat, so kumakalat sa internet ngayon sa social media. May nagsasabi o may naniniwala mga pangat o may nag-declare, no, na siya raw is isang tropeta. Kung di ako nagkakamali, taga-Africa siya, isa sa preacher sa Africa, ayon sa kanyang podcast, sa kanyang sinabi. Podcast ba tawag doon? Meron siyang inhayag sa publiko mga pangat na kumalat sa social media na binabagit niya mga pangat ngayong September, itong taon na to mga pangat 2025, ay magkakaroon mga pangat ng rapture. At nagsabi siya mga pangat ng mga palatandaan. Unang-unang mga pangat yung sinasabi niya na pesta ng trompeta ng mga Hudyo o Fest of the Trumpet ng mga Hudyo. Pangalawa mga pangat, magkakaroon ng blood moon. Sobrang lakas ng hangin mga pangat, baka di tayo magkarinigan, lakas. So yung blood moon na tinatawag yan mga pangat, yung solar eclipse. Actually mga pangat, sa loob ng 100 years sa kasaysayan, 228 times na mga pangat nagkaroon ng solar eclipse. Hindi ako nagkakamali, 99 times na mga pangat nagkaroon ng tinatawag natin blood moon o totally solar eclipse. So nangyayari talaga yan mga pangat. Gaya ng mga pangat nung nakaraang linggo nung September 7, nangyayari ng mga pangat yung blood moon, no? Yung tinatawag nating total eclipse, no? At magkakaroon daw ng 3 araw na kadiliman mga pangat, no? 3 days na walang kuryente. Yun ba ay may katotohanan? Nasa Biblia ba yun mga pangat? Maaaring nasa Biblia mga pangat yung kanilang pamantayan, kagaya ng pagtunog ng trompeta. Sabi mga pangat sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 14. Sa araw na yun, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling na natin siya magpakailanman. Napakasarap, no? Ayun yung kanilang basihan mga pangat, no? Kasi nga mga pangat, kayong dating na September 22 hanggang 23 mga pangat ay magkakaroon ng fest trumpet. Nabanggit ko naman kayo ng mga pangat ng mga Hudyo, no? Actually, taon-taon naman ginaganap yung pagtunog ng trompeta sa Israel, no? Maraming mga Bible scholar mga pangat ang pinag-uusapan ngayon o usap-usapan ngayon o tungkol mga pangat sa rapture mga pangat, which is napaka-importante bilang isang Kristiyano mga pangat. Yung rapture may pagkakapareho ng mga pangat sa kanilang espekulasyon o mga idea. Alam naman natin mga pangat na ay limited lang no mga pangat yung ating idea. Pilit nating inaabot, pilit nating inaalam mga pangat yung pagbabalik na tinatawag, yun nga yung rapture mga pangat or ends of the world. Pili mga pangat, napakatagal na ng panahon, no, na may nagsasabi mga pangat na end of the world, babalik na si Jesus Christ mga pangat. Marami nag-declare niyan, marami nagsabi niyan mga pangat yung regarding sa rapture. Hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, nababanggit na yan mga pangat. Simula pa noong October 22, 1844, 1993 at hanggang pagpasok mga pangat ng 2000, tinatawag nating Y2K. So, tandang-tanda ko pa yung mga pangat, kabataan pa lang ako noon. Mga panahon na yun mga pangat is wala pa ganong masyadong social media mga pangat noon, pero laganap din, no? Bali-balita mga pangat na magugunaw na ang mundo pagpasok ng 2000. Hanggang sa may nag-declare nga mga pangat na May 21, 2011, magugulo na daw ang mundo, magkakaroon ng rapture, hanggang nausog mga pangat na October 21, 2011. So, ang dami ng mga pangat na nag-declare niyan mga pangat o nagsabi niyan mga pangat at pilit na binibigyan ng tinakdang taon o araw pagdating ng ating amang nasa langit o ni Jesus Christ mga pangat. No? Bago tayo lumalim sa usapin na yan mga pangat, ano ba yung rapture? Sa salitang Latin mga pangat, ito yung rapturo o paghagip o pagdakip mga pangat paitaas, or sa Oxford
Language Dictionary mga paangat. The rapture is the transporting of believers to heaven at the second coming of Christ. Ang rapture mga paangat, wala yan sa Biblia. Hindi mo makikita yan sa Biblia mga paangat. Kumbaga mayroon niyang isang senaryo sa Biblia na nababanggit na yun nga, yung pagbabalik o second coming ni Jesus Christ. Sa pagbalik niya is kukunin niya yung kanyang mga anak, yung kanyang church, ayon nga sa nabanggit mga pangat nung nagpakilalang apostol mga pangat sa Africa no, mga pangat, at marami pang mga pangat na nagsasabi niyan mga pangat no, yung regarding sa rapture, pero wala nga yan sa Biblia o hindi mo mababasa mga pangat sa Biblia ang rapture. Kung paano din ang mga pangat na sabi ngayong September 22 hanggang 23 mga pangat magaganap mga pangat ang tinatawag nating rapture. Ito mga pangat yung kanilang pinagbasihan. At may mga Bible scholar din mga pangat na may mga espekulasyon no, mga pangat din sila regarding mga pangat dun sa Old Testament, yung mga fest o yung batas na nangyayari. Yung palatandaan is inaugnay nila mga pangat sa 7 pesta mga pangat o 7 fest sa Israel mga pangat. Yung 7 all fest point, which is yung 4 doon naniniwala silang na fulfill na ni Jesus Christ mga pangat. Ang gaya mga pangat ng pesta ng Passover, ang pesta ng unleavened bread o yung tinapay na walang libadura, pesta ng first fruit, at yung pesta ng Pentecost. So halimbawa na lang mga pangat yung Passover, which is mga pangat na tawag nating Last Supper. Gaya mga pangat na nabanggit sa Mateo 26:17. Dumating ang unang araw ng pesta ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Sa araw na yan mga pangat sa Israel, at nag-aalay sila o naghahandog sila ng mga tupa o tinatawag nating kordero mga pangat, at ito ay nagaganap mga pangat alas 3 ng hapon. Kung mapansin natin mga pangat o nawala ng buhay ang katawang lupa ni Kristo mga pangat, bandang alas 3 din ng hapon yung araw ng Passover o ng fiesta mga pangat. So doon nila mga pangat iniugnay na sabi nila mga pangat na napagtagumpayan na ni Lord na nagawa ni Jesus Christ mga pangat yung kautusan ng Old Testament. At yung tinatawag naman natin na fast of unleavened bread o tinapay na walang libadura, yun naman mga pangat yung panahon nilibing yung katawang lupa ni Kristo mga pangat. Sinasabi lang tinapay daw na walang libadura, ito ay malinis na tinapay. Parang ganoon din mga pangat sa katawan ni Kristo nung nilibing mga pangat na wala yung mga kasalanan. At sinasabi nila ng mga pangat na napagtagumpayan na naman o na-fulfill na naman ni Jesus Christ o nagawa na naman mga pangat yung kautusan. Kasi mga pangat, ang katuparan talaga ng kautusan mga pangat is walang iba kundi si Jesus Christ mga pangat. At ang pangatlo mga pangat, fast of the first fruit mga pangat. Kaya naman mga pangat yung pagkabuhay ng mga pangat ni Jesus Christ. At sabi sa unang Korinto o 1 Corinthians 15:20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Diba mga pangat? So ibig sabihin, siya talaga mga pangat yung katuparan yung batas noon. At yung pang-apat, yun yung mga pangat yung Fest of the Pentecost. Mas ginaganap yan mga pangat pagkatapos ng first fruit o parang 49 days plus 1 mga pangat. So 50 days mga pangat no. After 50 days nung first fruit, kaya nga penta, kasi nga parang pentagon 50 no mga pangat, parang ayun yung pagkapesta ng Pentecost mga pangat, may panibagong ani mga pangat no. So kagaya mga pangat nung nangyari kay Jesucristo, kay Jesus Christ mga pangat, bago siya umakyat sa langit mga pangat, bumaba ang banal na espiritu at napuspos sila mga pangat. At nung araw din yun mga pangat, nagkaroon ng panibagong mananampalataya o tumanggap kay Kristo mga pangat ng mga panahon na yon. Sabi nga sa Acts chapter 2 verse 41, kaya't ang mga tumanggap sa binhi niya ay nagpabautismo at nagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. Na-fulfill na naman ni Jesus Christ mga pangat, ni Lord yung pag-aani sa pamamagitan ng pag-aani ng mga tao ng mga pangat sa panahon ng Pentecost. Lumipat na naman tayo kasi maraming tunog-tunog doon mga pangat. Natapos natin mga pangat yung 4 na pinaniniwalaan na fulfill mga pangat o nagawa na ni Jesus Christ mga pangat yung lumang kautusan. Ang tanong mga pangat, dahil 7 yun, so meron pang 3 na natitira mga pangat, which is yung Feast of the Trumpet, Feast of Atonement at Feast of Tabernacle. Yun ang tanong mga pangat, tutuparin ba ni Jesus Christ yung 3 kautusan mga pangat? At kasi dito na papasok mga pangat yung tinatawag nating rapture, pagtunog ng trompeta. Kasi nga mga pangat, maraming kasabi mga pangat sa darating na September 22 to 23 mga pangat na yung Feast of the Trumpet sa Israel mga pangat ay magaganap ang tinatawag ng rapture mga pangat. Yan yung umuugnay mga pangat sa binasa natin kanina
sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Mayroon pang nabanggit mga pangat sa Leviticus chapter 23 verse 23 hanggang 24. Sabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Kaya nagkaroon mga pangat ng Fest of the Trumpet dahil sa kautusan doon kay Moises na pagtitipon ng mga banal at ipapaalam ito sa pamamagitan ng pagtunog ng mga trumpeta. May pagkakahawig siya mga pangat dun sa 1 Thessalonians mga pangat, no? Chapter 4 verse 16 hanggang 17. Basahin natin sa pangalawang pagkakataon mga pangat. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So ngayon mga pangat, nag-uugma mga pangat yung sa Leviticus at saka dito mga pangat sa 1 Thessalonians, no? Doon nila pinagbabasihan mga pangat. Inulit ko kaya nagkaroon ng Fest of the Trumpet. So ang tanong, ngayong September na ba? Sa darating na September 22, yung Fest of the Trumpet sa Israel, yun na ba ang simula mga pangat ng rapture? At yung pang-anim, ito naman mga pangat yung Fest of Atonement. Simple lang mga pangat ang Fest of Atonement. Ito'y isang paglilinis lang, no? Pag-aalay mga pangat para sa paglilinis ng mga kasalanan ng bayan ng Israel. Yung Fest of Atonement, iniugnay nila mga pangat dun sa second coming ni Jesus Christ. Mga pangat kasi Fest of the Trumpet, yun mga pangat yung rapture. Pagkatapos ng rapture mga pangat, magkakaroon ng 7 years na tribulation. May dalawang bahagi yan mga pangat. Unang bahagi mga pangat ng tribulation, pagkatapos mga pangat ng rapture, yung tinatawag nilang Fest of the Trumpet nga, yung pagtunog ng trompeta, is meron itong 1,260 days. Mababasa natin mga pangat sa Revelation chapter 11 verse 3. At yung ikalawang bahagi naman mga pangat ng tribulation, ang sinasabi ng mga pangat, mayroon itong 1,290 days. Makikita natin itong mga pangat sa Book of Daniel chapter 12 verse 11 hanggang 12. So equivalent yan mga pangat 2,550 days or 7 years mga pangat bago pa yung Fest of Atonement o yung tinatawag na second coming talaga. At yun yung sinasabing paglilinis mga pangat, no? Ayun yung sinasabi nila mga pangat, no? Which is nasa Biblia naman. At bago tayo mga pangat pumunta sa pampito mga pangat, kasi nagbigay talaga sila ng mga numbers. Yung second coming, Fest of Atonement is mangyayari doon mga pangat sa September 15, 2032. Yung kupur, yan. Kung i-google daw natin mga pangat, mula yung date ng September 22, 2025 at September 15, 2032, lumalabas mga pangat na 2,550 days mga pangat mula nung rapture hanggang pagbabalik niya o second coming na tinatawag. Pat nagbibigay silang mga numbers mga pangat, no? Pinipilit na nilang alamin kung kailan talaga babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon yung pampito mga pangat ay yung Feast of Tabernacle, no mga pangat, which is sinasabi mga pangat sa Old Testament ulit, no mga pangat, na kay Moses yung kautusan mga pangat na ang gusto ng Diyos mga pangat, lagi magtitipon-tipon sila mga pangat sa tabernacle, no mga pangat, at yun yung tinatawag na gathering, no mga pangat, o pagkasama-sama nila mga mananampalataya. Inuugnay mga pangat dito sa Feast of the Tabernacle, doon ang mga pangat yung paghahari talaga ni Jesus Christ, na kasama tayo mga pangat. Kagaya ng sa Old Testament mga pangat, gusto ni Lord mga pangat na makasama sa tabernacle mga pangat yung kanyang mananampalataya. Yung tabernacle is yun mga pangat, yung makakasama na natin si Lord na manirahan, na pinaniniwalaan natin na wala ng paghihirap, wala ng kasalanan, lahat is holy mga pangat at masaya. Yun yung pinaniniwalaan nilang gaganapin pa lang ni Jesus Christ. Yun yung usap-usapan mga pangat sa internet. Ang tanong mga pangat, mangyayari ba? Kung mapapansin nyo mga pangat, mula nung Fest of Pentecost, umakyat si Kristo sa langit, hanggang Fest of the Trumpet na tinatawag na pagtunog ng trompeta, pagitan na yan mga pangat, andyan yung tinatawag na grace of God mga pangat. Yung kanyang habag o biyaya mga pangat, hindi lang dun mga pangat sa kanya bayan na Israel, kundi mga pangat, sinakop niya tayong mga hintil. Binigyan niya tayo ng pagkakataon mga pangat, natanggapin siya mga pangat, no? Yun yung grace period na mahabang panahon. Ngayon yun mga pangat, yung panahon natin, yung tinatawag na church age mga pangat, no? So after nyan mga pangat, yun yung sinasabing
rapture, yung pagtunog ng trompeta mga pangat, no? Pero ang tanong, ano ba yung stand ko dyan pagdating sa rapture na yan, second coming, o makakasama na tayo sa sinasabing inihanda niya yung mga tahanan sa atin sa langit mga pangat. I believe sa rapture, I believe mga pangat sa second coming, I believe mga pangat na makakasama din siya sa hinaharap, kasi anong purpose ng pagkamatay niya sa krus at muling nabuhay kung hindi natin siya makakasama mga pangat. Ito mga pangat yung sinabi niya, kaya siya babalik mga pangat. John chapter 14 verse 2 hanggang 3 mga pangat. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naihanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Diba? Aliwa-liwanag. That's why I believe mga pangat na sa pagdating ng panahon, makakasama natin siya. Pero bumabase lang tayo mga pangat doon sa kung ano yung nakasulat sa Biblia, which is Word of God, diba? Pero ito yung stand ko mga pangat, no? Basahin natin kung ano yung stand ko. Matthew chapter 24 verse 36. Tungkol sa oras o araw ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Uulitin ko, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So yun mga pangat, maliwanag na maliwanag ng sinasabi mga pangat, oras at araw, walang nakakaalam mga pangat, kahit si Jesus o ang mga anghel. How much pa kaya tayong mga tao? So ano bang dapat tayong gawin mga pangat? Ito, kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo, dahil ako ang anak ng tao ay darating sa oras ng hindi ninyo inaasahan. Huwag tayong mabalisa mga pangat. Pag tinanggap mga pangat si Jesus Christ, wala ka na dapat ikatakot mga pangat, no, sa pagbabalik niya. At sabi ni Jesus Christ mga pangat, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Diba, bilang Kristiyano, dapat namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. At dapat naging ilaw tayo sa pamamagitan mga pangat ng ating life testimony. At hindi tayo dapat nagiging kakatisuran ng mga unbeliever. Kaya life must go on lang. Kung nag-aaral ka, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kung magbi-business ka, magnegosyo ka. Kung mag-aasawa ka, no? Pero wag mong kalilimutan mga pangat na bawat gagawin mo, laging kalugod-lugod o kalooban ng Diyos mga pangat. Make sure, anumang oras siya dumating, we are ready para siya ay harapin mga pangat. At yakapin, yun, di ba? At sana meron kayo natutunan mga pangat, at sana may naintindihan kayo mga pangat sa mga diniscuss natin ngayon mga pangat. Nakakaibang content mga pangat. Kasi mga pangat, mayroong mga tao na ayaw nilang pag-usapan to. Pero mga pangat, hindi pwedeng hindi natin pag-uusapan to. Kung yung mga bagay-bagay dito sa paligid natin, yung mga chismisan, yung mga kurakot, kurap, kung ano nung mga negative na issue ay pinag-uusapan nga natin mga pangat. Why not mga pangat, itong ating buhay sa hinaharap mga pangat, eternal life, bakit hindi natin pag-usapan, di ba? Bakit natin ikakahiya o ikakatakot na pag-usapan siya? Walang dapat ikatakot, walang dapat ikahiya mga pangat, because importante ito mga pangat. So yun lang mga pangat. Maraming salamat, at syempre think positive lang, good vibes. God bless you all sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. And see you the next one mga pangat. God first, always.